Umpisahan Tapos, natin. Ang problem na ito ay may kaugnayan sa ice, no? Ice, yellow, no? Ice refrigeration, 'di ba? Ice refrigeration kasi nga yung refrigeration tsaka yung air conditioning ay magkasama naman 'yon, no? Ang subject natin sa Lyceum ay refrigeration. Pero sakop din niya yung mga hangin-hangin, 'di ba? Siyempre kailangan naman 'yan palamigin and so on. Ngayon, tingnan natin. 3 tons of beef will be cooled from 30 degrees centigrade to negative 5 degrees centigrade using ice. The freezing point of beef is negative 1.5 degrees centigrade, and the initial temperature of the ice is negative 10 degrees centigrade. How much ice will be used to cool the beef? Oh, isa-isahin natin ha. So, ang gagawin ko, dito na lang sa taas para nakikita ko yung problem, no, liliitan ko lang yung sulat ko. Ang unang tanong, ano ba ang alam natin? No? Ano ang alam natin? Yung given or yung tinatawag na known data. Ano yung nalaman natin sa problema na to? Merong 3 tons. Ano yung 3 tons? Yung bigat ng baka. baka. Pero class, mag-ingat kayo rito ha. May mga, yung kasi yung klase ko sa UE, ang ginamit nila na 3 tons, eto, pakitingnan nyo, 1 ton equals 2,000 pounds. Kasi daw yung 1 ton, makinig, para standard lang tayo, yung 1 ton na 1,000 kilogram, di ba, ay hindi siya ton per se, kundi M ton. Ano yung M? Metric ton. Metric. Which is tama naman, di ba? Kasi 1 metric ton, no, pag in-standard mo, 1 metric ton is 1,000 kilogram. So dito, ang gagamitin natin ay, eto 2,000 pounds. Galing din to sa standard ng British tsaka US. 1 ton is 2,000 pounds. Pag sinabing metric ton, 1,000 kilograms. So ito ang gagamitin natin. Maliwanag ba? Ngayon, ano ang gagawin natin sa baka? Papalamigin mula sorry, 30 degrees centigrade hanggang ilan? Negative 5. Diba? Kaso may binigay na naman na information about the beef, and that is freezing, no? So, lagay mo dito, TFR. Ano yung FR? Freezing. TFR ng beef, no? Sabihin mo no? TFR ng beef o B, no? Para lang maano. Ay, ilan to? 1.5. So, ano pa? Ano naman yung initial temperature ng ice? Uy, sorry. Ano yung temperature ng ice? Negative 10. Anong information ito? Tungkol saan to? Beef. Sa beef. Ito naman, sa ice. Ano ang nalalaman natin tungkol sa ice? Negative 10 ang ginamit natin na initial, no? Kumbaga, initial TI, temperature ng ice ay negative 10. Yung ice natin, yun ang magpapalamig sa beef from 30 degrees centigrade to negative 5. Maliwanag ba? Kung ano yung nangyayari sa problem? Ngayon, ano pa yung nalaman natin? Meron ba tayong kailangang idagdag diyan ng mga standard? Yung freezing freezing point ng ice. Yung freezing point Ang wak. tama yun. Yung freezing point ng ice. Ano yung freezing point ng ice? Nasa ice tayo Yung 0. ice, no? Ito yung ice. TFR ng ice ay ilan? 0. 0 degree Degree. centigrade, no? Dito naman, meron itong beef, no? Dapat may malaman tayo dito. Ano yon? Anong tungkol sa beef? Free. Yung ano ng beef, yung tinatawag yung freezing ng beef ay negative 1.5. Dalawa to class, dalawa, no? Ito yung ano rito, yung mahalagang bagay. Yung beef ay may dalawang kondisyon, no? Below
freezing, tsaka above freezing. Above freezing. Bakit? Ano yung freezing ng beef? Negative 1.5. 1.5. Oh. Pag below, pag sinabing below, no? Below freezing, mas malamig 'yun. 'Di ba? Anong susunod sa negative 1.5? Negative 2, negative 3, negative 4. Anong target natin? Negative 5. Negative 5. Nasaan na 'yon? Ito, 'di ba? Nakukuha ba? Ito. Yan. Ngayon, above freezing. Bakit above freezing? Kasi negative 5 to, ito naman negative 1.5 degree centigrade, di ba? Negative 1.5 degree centigrade, yung freezing niya ay negative 1.5 degree centigrade. Doon dapat mag-transfer yung ice, no? Kaya ang magiging final equation natin class, eto, no? Tingnan nyo. Tapos ipapadetalye ko na lang, no? Actually ang law of conservation of energy is energy in or equals energy out, meaning heat energy, no? Heat energy, yung heat energy ng beef equals heat absorbed ng ng ice, hindi pala water. Ice pa lang. Yan. Ngayon, ang general formula, na makinig lang kasi napakahalaga nito. Yung Q ng beef, yung init ng beef plus QG. Ano yung QG? QG is heat gain. So i-add mo yung heat ng beef, no? Tapos plus heat gain, yun ang heat na na-absorb ng ice. Kasi yung ice ang magpapalamig dito. So yung init, 'di ba, second law of thermodynamics, the heat is always flowing. The direction of the heat is coming from higher, no? Higher temperature or higher gradient. So yung init ng beef pupunta sa yelo. Pero yung heat gain, wala namang sinabi diyan na may stove tayo o mainit masyado yung room, no? May nagsisiga ba o nag-aapoy sa room na naapektuhan yung beef. So dito, zero na yan, no? Zero. Okay? So ito 'yon. Ito 'yon, no? Tingnan nyo. Yung M-beef, dalawa 'yon, no? Class, makinig muna ito. So yung M-beef, ito 'yon, tsaka dahil common yung M, no? Ito 'yon, no? So ito yung above freezing, tsaka below freezing. Maliwanag ba? Ulitin ko, ha. So yung sa beef, ganito, yung Q ng beef, MCP delta T, ano 'yon? Below freezing. Tapos plus MCP delta T, above freezing. So, saan mo hanapin yun? Nasa standard yun, no? Pupunta ka sa standard. Ang pinagkaiba lang naman nila ay yung specific heat, no? So, mapapansin nyo doon, ang pinagkaiba lang nila ay specific heat at saka yung delta T, no? So, ang common natin ay mass. So, yung mass, ito yan. Tapos, yung delta T maiiba, ang CP ay maiiba rin, no? Tingnan nyo, yung mass. Ano yung mass natin? 3 tons. Yung sabi ko sa inyo, di ba, pag ton, ang pinag-uusapan, ang standard equivalent niya ay 2,000 pounds, no? Kasi pag empty, yun ang gagamit tayo ng 1,000 kilogram. So, ito, yung ton, 1 ton is 2,000 pounds. So, cancel yung ton, naging pound. Pero ibabalik mo na naman ng kilogram, no? There are 2.24 or 2.2, pwede na yan, pounds per kilogram. So, para makakuha ka ng kilogram. So, meron ka ng mass. Ito na yung mass. Yung CP, tinan nyo, 2.85 is above, no? Standard yan, above freezing. Tapos, anong gagamitin mo na delta T? Ito yon, yung mula sa 30 degrees centigrade minus dun ka sa freezing, no? Kasi above di ba 30? Yung 30 na beef mo, mag-yellow muna yon, magiging negative 1.5 kasi nga above freezing. Yung isa naman, MCP delta T, dahil constant yung mass,
CP is negative 1.5. Ano yung negative 1.5? Ay, negative 1. Okay. Sorry, dito na pala tayo. Ito, yung, ano to? 2.01, yun ng CP. CP of beef, ano to? Below freezing, no? Ito above, tinan nyo. Pag mas mataas sa temperature, mas mataas din yung CP, 2.85. Pag below freezing ng beef, 2.01, no? Bumaba. Ngayon, anong delta T ang gagamitin, class? Anong delta T? Kasi ang freezing ng beef ay negative 1.5. Ano naman yung below freezing? Mas mababa sa negative 1.5. Mas malamig. Ano yon? Yung target natin ay negative 5. No? Dalawa kasi yon. So, yung dalawang energy nito, yun ang ilalagay mo, ay yun ang kailangan niyang i-impart, kailangan niyang isalin doon sa sa ice. Ngayon, ganito. Tungkol sa ice, no, or sa water, hindi natin gagamitin yung L, tsaka yung mga tubig. Tingnan niyo yung formula, class. Nakikita ba to, yung formula? Sa tubig, i-rewrite ko sa side ng water, kung ang water ay matutunaw, ito ang gagamitin mo. MCP, CP ng water, of course, delta T ng water, plus L. Ano yung L ka? Ano yung L, class? Latent or latent heat of fusion. Ibig sabihin, yung yellow naging tubig. Di ba? Tapos, dito naman, yung pinaka-delta T na ng ice, no? Plus, M kasi is a constant na factor. Finactor out natin. So, matitira lang dito ay CP ng ano? Ng ice. Nasusundan ba ako? CP ng ice, tsaka delta T ng ice. Ngayon, ang tricky dito, malapit na tayo, konti na lang, no? Meron ba tayong involvement ng tubig? Wala o meron? Yung tubig, yung basa. Meron. O, bakit meron? Ne. Teka lang. Hindi. Bakit naging meron? Wala. Kasi ganito kasi tricky to, nakakalito to, no? Alam mo kung bakit? Di ba yung beef mo ay negative 1.5? Ang magpapalamig dito ay ano, yung source natin. Ano yung temperature ng yelo? Negative 10. Maliwanag ba? Nakakuha ba? Yung negative 10 na yelo, magpapalamigin niya hanggang negative 1.5. Aabot pa ba siya ng 0 degree centigrade ice? O aabot pa ba siya ng 0 degree centigrade ng water? Aabot ba siya? Hindi. Hindi na. Kasi pag naging tubig ka, paano mo naman mapapalamig yung beef na 1.5, di ba? Ito nga, 1.5 Dapat pag napalamig mo na siya, naging yelo na siya na 1.5, stop na siya, no? Hindi ka na kailangang maging tubig. Hindi ka na kailangang maging yelo na 0 degree centigrade. Pag yung 0 degree centigrade na yelo, naging 0 degree centigrade na water, anong tawag doon? L. Latent heat of ano yun? Fusion. So, wala tayong involvement na latent heat of fusion. Maliwanag? Ngayon, meron ba tayong involvement ng tubig? Di ba nakalagay MCP? Di ba MCP delta T ng water? No? So, pinapakompute yung M, pero sa water, wala naman tayo nun. CP ng water is, wala, 4.187 kJ per kilogram Kelvin, standard yon. Delta T ng water. Pero ang issue nga dito, hindi na tayo aabot ng water. Kasi ano namang silbi ng water para mapalamig niya yung negative 1.5? Hindi pwede. No, kasi ito lang yung freezing Yung freezing, papalamigin mo pa, negative 1.5, negative 2, negative 3, negative 4, negative 5. So, ang pinag-uusapan lang natin sa beef ay ito, negative 1.5, dahil ito yung freezing niya, papunta sa target freezing natin na mas below pa sa freezing na 1.5 ay negative 0.5. At lahat ng yan ay galing sa original na, ilan? Ang original na beef? 30. Maliwanag ba? So, yung 30 degree centigrade, magiging negative 1.5 dahil yun ang reference. Tapos, i-maintain natin ng negative 5. So, sa pagkakataon na yan,
Walang kinalaman ito. Ano tong zero dito? Water. No? So walang involvement ang tubig, kaya zero. May involvement ba yung latent heat of fusion? Wala na rin. Wala, hindi ka na umabot sa tubig o hindi ka na umabot sa yelo na 0 degree centigrade at naging 0 degree centigrade na water. 0 degree centigrade na ice, hindi ka na aabot dyan dahil negative 1.5 pa lang, no? Stop ka na. Ngayon, ano pa yung isang zero? Yung, yung sa, ano nga, no? Yung sa MCP delta T, yung sa tubig nga, wala na tayong pinag-uusapan na MCP delta T ng tubig, no? Tubig. Ito, so, tsaka ng ice, no? Ito, tubig, wala tayong pakialam dyan. Latent heat of fusion, wala na tayong pakialam dyan. Tubig, ito pala, ice, wala na rin tayong pakialam dyan, yung 0 degree centigrade. Kasi hindi na tayo kailangan umabot sa 0 degree centigrade. Nung napalamig niya na 1.5 degree centigrade, enough, no? Papunta na dun sa ano yon, papunta na dun sa target na negative 5. Hindi ka naabot na ng 0 degree centigrade na yellow at hindi ka aabot ng 0 degree centigrade na water. So knowing all this, ang matitira na lang na equation ay ito, no? 2.108. Ano yung 2.108? Ito yung freezing point ng ano to? Beef. Ng beef ba to? Beef ba? Fine. 2.108. Beef ba yan? 2.108. Sandali check ko lang. 2.108. Ayun. Ice. Class, nasa ice tayo, di ba? Ayan. Iba pala yung ice. Oh, ice yun. Nasa side na tayo. 0, 1. Nasa side na tayo ng ice, ha? Tapos na tayo sa beef, na maliwanag ba? Maliwanag ba yung sinusulat ko? So, ang CP ng ice, iba, no? Kalahati ng CP ng water. Di ba yung CP ng water ay 4.187? Ang CP ng yellow, ang CP ng ice ay 2.108. No? 2.108. Kaya makikita niyo doon, may 2.108. No? May 2.108. Ayun, eto. Kita ba, class? Ano to? Ano to uli? CP ng Ice. ano 'yon? Yellow. Ice, ng yellow. Ngayon, eto. Ano yung delta T ng yellow? So, eto yung negative 1.5 niya, di ba? Ito yung negative 1.5 niya na I mean, ito yung negative 1.5 niya na para anuhin yung beef, no? I-maintain. Kasi yung yellow dapat maging negative 1.5, di ba? Para ma-transfer niya sa beef. Pero ang yellow initially ay negative 10, di ba? Negative 10. So, ito yung delta T niya. Galing siya sa negative 10, papunta siya sa negative 1.5. Ilan yan? Negative 1.5 tsaka naging positive 10. Ilan? Positive yan, di ba? 8.5. Ilan to? 8.5 po. 8.5. So, pinapakita lang niyan yung degree ng change, no? Kaya nagiging positive, degree ng change. So, ipapaliwanag ko rito para maliwanag. Last na lang. Uwi na tayo, pasensya na ha. So, eto, meron daw tayo na yellow, negative 10. Ito yung source natin, no, negative 10. Ngayon, ang target niya ay yung negative 1.5 para maabot niya yung freezing point ng ano to? Beef. Maliwanag ba? Di ba? So, ito yung yellow, makinig para makita niyo yung change, no? Yung yellow ay negative 10. Para palamigin ang beef, negative 1.5 yung beef. Pero ang target natin ay mas malamig pa sa negative 1.5, which is negative 5, no? Pero ang pinag-uusapan natin is like a distance, no? Distance is like a measurement of 2 points, no? Ito yung point na to, ito yung point na to. Tingnan mo. Yung 10 naging ano, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No, sa ulit. Ano ko, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No? So, pag binilang mo yan, anong makukuha mo? Kasi distance is absolute value. Ilan yan? 8.5. Diba? Ayun, no? 8.5, diba? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1. No? So, kaya magiging positive yan. No? So, anong makukuha natin? Ang makukuha natin ay mass ng ice dahil makakancel na yung mga, tingnan nyo to, yung kilogram, maiwan yung kilogram, no? Kasi kilogram ngayon. Pero yung Kelvin, ito degree centigrade,
na ano natin ng ano yan? 273, maka-cancel pareho yan, no? So, yung ginagawa natin kanina, cancel yung Kelvin, tapos yung ano, maka-cancel din yung iba. Ang matitira na lang dyan ay yung ating, sa kabilang equation, no? Maka-cancel yung kilojoule, kilojoule. Ang matitira na lang ay kilogram, no? Kasi may isa pang equation dito ng beef, di ba? Ito yon. So, ang matitira ay 14,735 kilogram. So, ang gagawin natin, paki-ano lang to, no? Ito na yung tamang solusyon. Isubmit nyo to. Kailangan ko detalyado. Maliwanag ba? Class?